Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil napakaganda ng mundo na Kanyang ginawa at binigay para sa atin. Napakaganda ng buhay na ito, punong-puno ng mga grasya at pagpapala galing sa Diyos. Pero bakit ba minsan napakapangit ng ating karanasan? Bakit ba minsan sumasama ang ating loob? Dahil ba talagang masama ang ginawa ng Diyos? Hindi. Nagiging masama ang iyong karanasan, ang iyong nakikita, dahil sa iyong masamang pag-iisip. Nagiging masama ang lahat dahil yan ang iyong pinipili na ilabas mula sa iyong kalooban. Mga kapatid, pag tayo na ay nakakaisip ng masama, pag tayo ay nakakadama ng masama, halay natin, bigay natin lahat ito sa Diyos. Sayang ang buhay, napakaiksi ng ating oras para ubusin lang natin sa mga masasamang nararamdaman natin dito sa mundong ito. Hilingin natin muli ang Banal na Espiritu, pumasok sa ating kalooban, sa ating isip, para tayo muling maging malinis at maranasan natin muli ang kabutihan at kagandang loob ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan, dahil sa ating pagkakasala, nanatiling marumi ang ating buhay. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo din ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay sa amin ng pagpapala. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao,
Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain ng kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Hesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kung hindi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanya maalagad tungkol sa talimhaga. "Kayo man ba'y walang pandinig? Kayo man ba'y wala ring pag-unawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kung hindi sa tiyan. At pagkatapos ay idudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan.
Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siya'y nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. May isa po akong kaibigan na misyonaryo. Na-assign po siya sa ibang bansa, sa Papua New Guinea. Kwento po niya, nung minsan daw, siya po ay pinapunta sa mga katutubo, sa mga natives. Sakto-sakto po, pagkadating nila doon sa kanilang lugar, itong mga katutubo po ay nagluluto. Nag-iihaw sila, barbecue. May nahuli po kasi silang isang hayop. At meron pong isang maliit na bata daw ang lumapit sa kanya. Binibigyan ng barbecue o pagkain itong misyonaryo. Hawak-hawak po itong bata yung pagkain. Kaya lang, may problema. Itong bata na nagbibigay ng pagkain sa kanya, may number 11 sa kanyang ilong. Anong ibig sabihin? Sinisipon. At napansin po nitong misyonaryo, yung kamay ng bata, puno din po ng sipon. Napakarumi po nung kamay ng bata, binibigyan itong misyonaryo. At tanong nitong misyonaryo sa kanyang sarili, kakainin ko ba ito? Baka mahawa ako, baka magkasakit ako. Pero pinipilit daw po ng maliit na bata, nakainin niya yung pagkain. Sinasabi, kay. Ibig po sabihin nun, kain. Sa Papua New Guinea, yun po yung salita, kay. Tapos habang binibigyan po, talagang patuloy po yung tulo ng kanya sipon. Sabi pa po ng bata, nagdasal na lang po itong kaibigan ko misyonaryo. Sabi niya, Lord, kayo na pong bahala. Kinuha po niya itong pagkain. Pinakita niya, kinagat niya, kinain niya. Nung nakita po ng bata na tinanggap niya yung pagkain na binigay sa kanya, tuwang-tuwa yung bata. At ganon din po, yung nakita niya doon sa mga magulang ng bata, yung mga ibang katutubo doon, tuwang-tuwa sila. At alam niyo po, yun daw po yung naging dahilan bakit tinanggap siya doon sa kanilang baryo, doon sa kanilang lugar. Doon po nag-umpisa na naitanim daw niya yung pananampalatayang Katoliko dito sa mga katutubo. Ang tanong, ano ba talaga ang tunay na marumi? What is really unclean? Ano po ang sabi, turo ng ating Panginoong Hesukristo? Sa mata ng Diyos, ang tunay na marumi ay hindi yung pinapasok natin sa ating mga bibig. Dahil kung man marumi ang iyong kinain, paliwanag po ni Jesus, idudumi mo din yan ilalabas mo din yan Pero ang hindi kinakatuwa ng Diyos, para sa mata ng Diyos, ang tunay na marumi ay yung nilalabas ng dumi ng iyong isip at dumi ng iyong puso. Para sinasabi ni Jesus sa atin, mas mag-alala kayo dun sa dumi na nanggagaling sa inyong kalooban. Dahil ang dumi ng ating kalooban nakakasira ng samahan. Amen? Yes. Dirty, unclean food can hurt your body. But a dirty mind, a dirty heart can destroy and hurt relationships. When you have a dirty mind, when you have a clean heart, you destroy your relationship with God. You hurt not only yourself, but also other people. Amen? Masyado tayong sensitive minsan sa dumi. Di ba? Marami pong mga video dyan. Nakakapanood kayo ng mga nagluluto na Indian. Minsan, hinahalukay nila yung pagkain gamit yung kanilang mga kamay. Pagkatapos makikita mo yung mga kuko nila, puno ng dumi. Yung mga iba nasusuka-suka, yak, sabi nila, no? Napaka-sensitibo natin pagdating sa kalinisan. Normal na reaction yan. Pero ang tanong, paano naman sa maruming ugali natin? Sensitive ba tayo? Affected ba tayo? Buti pa sa maruming pagkain, nasusuka tayo. Pero ang tanong, nasusuka ka ba
kapag yung binibigay mo sa pamilya mo galing sa maling paraan? Nasusuka ka ba kung yung pinakikinabangan mo ay hindi mo naman pinaghirapan? Galing yan sa panloloko ng ibang tao. Buti pa sa mabahong CR, nandidiri po tayo, pero yung mga ibang lalaki, hindi sila nandidiri dun sa kanilang pangangalunya, dun sa kanilang pakikiapid sa iba. Hindi man sila affected na kahit na sumiping sila sa ibang babae, uuwi sila, sisiping sila sa kanilang mga tunay na asawa. Buti pa sa mga maruruming lugar, nandidiri ka. Pero doon sa ginagawa mo, hindi ka nandidiri. Pero nakikita yan ng Diyos. Iniiwasan natin yung mga basura at langaw. Pero hindi man natin maiwasan yung mga ayaw ng Diyos. Kapatid, meron po mga tao, kahit na marumi ang kanilang mga trabaho, marangal naman ang kanilang pagkatao. Amen? Meron naman po ang poporma ng kanilang mga suot, pero napakabulok ng kanilang mga pag-iisip at ugali. Meron din naman po nakasuot ng designer clothes. Wow! Pero kaya nilang lokohin at gulangan ang kanilang mga kapatid para lang makamkam, makuha ang mana at kayamanan. Minsan, kung sino pa yung mga nakatira sa mga squatter area, sila pa po yung mga marunong magbigay at magbahagi. Hindi po ba? Hindi niyo po napansin, pag birthday ng isang mahirap, kahit na mangutang lang siya, maghahanda siya, magluluto siya, pagkatapos magpapadala siya ng spaghetti doon sa mga katabi niyang bahay. Di po ba? Pero pag nagbe-birthday yung mayaman, pinadadalhan ba niya yung mga kapitbahay niya ng pagkain? Di ba? Pag nagpa-party ang mayaman, kung hindi ka invited, huwag kang pupunta. Pero pag nagbe-birthday, yung mahirap, in-invite mo yung isa, magsasama ng marami ng pamilya niya, hindi naman itataboy. Hindi po ba? Iwe-welcome pa at tuwang-tuwa yung mahirap kapag naubos yung kanyang hinanda. Ibig sabihin, nasarapan yung kanyang mga inanyayahan. Bakit minsan kung sino pa yung marungis, hindi po ba? Sila pa yung merong may pusong malinis. My dear friends, don't judge a person by their appearance. But just like God, look at that person's heart. Amen? What matters most is not how we look, but what is most important is if we look like God. If our hearts are like the Lord. Wala naman po sa ganda ng mukha yan at sa forma. Ang buhay, tungkol talaga sa ganda ng ating pag-uugali at sa buti ng ating pakikitungo sa iba. I always say this, if you have time to wash your face and your bodies, please make time to wash and clean your mind and your heart. Kaya nga po, kaming mga pare, napapansin nyo, bago po kami magpa-communion o bago namin hawakan yung hostya, yung kalis, di ba? Naguhugas po kami ng kamay. Hindi ko po alam kung na-realize nyo ito. Pansinin nyo man po, meron po akong binubulong. Nagdadasal po kami mga pare. At ano po yung dasal? Pag kami naglilinis, naghuhugas ng kamay, napakaganda po. Galing po yan sa Biblia mismo, sa mga salmo. Sinasabi namin, wash away my iniquities and cleanse me from my sins. Hindi po yung tubig na naglilinis sa aming kasalanan, kung hindi yung dasal at ang grasya ng Diyos. If you are so concerned with your appearance, please take time and be more concerned with the appearance of your soul. Amen? Hindi ko po alam kung alam niyo yung kwento ni Narciso. Isa pong Griego ito, Narcissus, ang pangalan po niya. Ito pong taong ito, ayon po, doon sa kwento, doon sa alamat, sobrang ganda daw po niyang lalaki. No? Gwapong-gwapo, pogi na pogi. At dahil po obsessed na obsessed siya doon sa kanyang muka, nang minsan daw po naglalakad siya sa tabi ng ilog, napatingin siya doon sa
tubig. Nakita niya ang kanyang muka. Talagang fixated po siya, no? Nakatingin siya, obsessed siya. Sabi niya, ang ganda ko talagang lalaki, ang pogi ko talaga, no? Hindi po siya umalis doon sa tapat ng tubig. Kahit na magutom siya, araw-gabi, hindi daw po siya nakatulog. Dahil talagang pinagmamasdan niya yung kanyang muka, tinitignan niya. Ano po yung nangyari sa kanya? Biglang nangawit, nahulog po siya doon sa tubig. Nalunod siya. Baka ganyan din po ang nangyayari sa atin. Masyado natin binibigyan ng pansin. Obsessed na tayo. Addict na tayo doon sa panlabas. Nakakalimutan na natin ang panloob. Yan nga po yung malungkot na kwento Minsan, bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman natin kayang bilhin. Para saan? Para pagmalakihan, pagmayabangan yung mga taong hindi naman natin kakilala. Are you one of those who buy things that you cannot really afford just to show off to people who you do not really love? My dear friends, you may be shocked if I say to you, remember this, God does not care about your sins. Walang pakialam ang Diyos sa iyong kasalanan. Pero bago po kayo mag-react, bakit ko sinasabi ito? Ito po ang gusto kong unawain niyo. What God really cares about is how you repent from your sins. Alam naman kasi ng Panginoon marumi talaga ang ating puso, magulo ang ating isip. Talagang kahit na anong gawin natin, kung wala ang grasya ng Diyos, hindi maayos ang ating buhay. Dahil sa kasalanan, pabalik-balik tayong magkakamali at lalayo sa Kanya. Alam ng Panginoon yan, hindi tayo perpekto. Pero alam nyo kung anong tunay na mahalaga para sa Diyos, para kay Jesus. Ay yung meron ba tayong kagustuhan, pagnanais na luminis? Parang bang yung mga maliliit na bata, hindi po ba? Alam mo naman na kahit anong gawin mong ligo dyan, magdudumi na magdudumi. Di ba? Pagpapasensyahan mo, patatawarin mo yan. Pero ibang usapan na, yung pagkatanda-tanda na, ayaw pa rin maglinis ng kanyang katawan. Hindi po ba? Diyan nalulungkot ang Diyos. Yung wala tayong pagnanais at pagnanasa na ayusin natin ang ating buhay. Remember, God will not judge you for your sins, but God will judge you for your repentance. Dito ka huhusgahan ng Diyos. Nagsisi ka ba diyan sa iyong mga kasalanan? Kapatid, alam naman natin ang ating mga kasalanan, hindi po ba? Alam natin ang ating mga baho, ang ating mga dumi, ang ating nakalipas. Pero ang tanong, ano ang ginagawa mo para luminis ang loob mo? Magdasal po tayo dito sa banal na misang ito. Lumapit tayo kay Jesus. Magkumpisal tayo sa Kanya. Magsisi tayo, magpakumbaba tayo sa ating Panginoong Diyos para luminis ang ating kalooban at gumanda ang ating isip at puso. Dito natin mapapasaya ang Diyos at ang ating mga kapwa. Amen. Tumayo po tayo. Mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay sa ating reliyon. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan naway laging mapanibago at dalisay ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa
upang sumamba tayong lahat sa espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inumi na rito ay iyong ginawa upang magpalakas sa aming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangasiwa sa sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mambigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagkaing inuming pagkakaisa, ang binibigay kami ni loob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay, upang makapamunga na may kagalakan, para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa kailanman. Amen. Mahalaga ba ang iyong puso
pag mayroong sakit na nararamdaman sa puso, tayo ay pumupunta sa doktor para magpatingin, magpagamot. Pero ang puso, ang kalooban, hindi lang po yung organ o yung parte ng ating katawan. Higit pa dyan, mas malalim pa. Baka naman, merong dumihan dahil sa iyong pagkakasala. Your heart matters. Kaya nga, napakahalaga na bigyan natin ng oras at panahon. Hindi lang yung health ng ating puso, pero yung spiritual health ng ating mga kalooban. Kaya nga, binibigyan natin ng oras at pansin na pagandahan, ayusin, tuwid ang ating panlabas na anyo. Dapat bigyan din natin ng oras at panahon pagsasaayos ng ating kalooban. Yan nga po ang aking assignment sa inyo. Please take time today to just stop, pray, look at yourself, evaluate what is happening in your heart. Ano ba yung mga kasalanan na hanggang ngayon di nyo pa mabitaw-bitawan? Ano ba yung mga tinanim mo na sakit ng loob na hanggang ngayon tinatago-tago mo? Kapatid, kasama yan na nakakadumi at nakakabigat sa iyong buhay. There's only the Lord who can help you to have a clean heart. Kaya nga ang dasal is, Lord, grant me a new and clean heart. Provide for me a new and clean spirit. Tandaan niyo po, di naman tayo huhusgahan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Huhusgahan tayo ng Diyos sa pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Ano pa yung mga kasalanan na hindi mo pa pinagsisihan? Kapatid, take time to repent for the sins. Diyan matutuwa ang Diyos sa iyo at diyan Kanya pagpapalain pa sa iyong buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kaya basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.